Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagsalita ang ilang senador ukol sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Sa gitna ito ng umano'y namumuong destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ni na Senator Sarny Angara, Bong Revilla at Nancy Binay na kailangang itigil ng dalawang kampo ang bangayan para hindi humantong sa pagpapatalsik sa Pangulo. I don't think it helps the country, honestly. Parang nadidistract tayo dito sa tit for tat between the two camps, di ba? Imbis na mag-focus dun sa issues na palagi ko mas mahalaga sa ating mga kababayan, yung issues of inflation. Tama na muna, ceasefire muna, di ba? At ang ating mahal na Pangulo ay bukas naman ng tenga sa lahat at maghandang makinig yan. For the longest time, ngayon lang nangyari na magkakampi from the same slate yung presidente at saka vice president. So, I would assume na mababawasan yung politika, di ba? Yun lang, nakakalungkot na parang ngayon lumalabas na may ganitong hindi pagkakasunduan. Hataw Balita ngayon. Ipinanawagan na Makabayan Block sa mga kapwa nito mambabatas na ipasa na ang panukala na tuluyang magdeklara sa red tagging bilang krimen. Naniniwala ang grupo na dapat may gawing mas maigting na hakbang ang gobyerno kaugnay nito matapos na ideklara ng Korte Suprema na banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao ang red tagging. Nakabinbin pa sa ngayon sa Kamara ang naturang panukalang batas para rito. Makasaysayan ang desisyong ito ng Korte Suprema dahil for the first time ay inacknowledge ng Korte Suprema na ang red tagging nga ay hindi simpleng vilification, hindi simpleng paninira, but this put the life, security, and liberty of a person in danger, no? Dapat makriminalize na ang red tagging. In the 19th Congress, na-file natin ang House Bill 1152 exactly for that purpose. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ng National Police o Philippine National Police o PNP ang naibenta na ang 14 na hindi pa naisusukong mga baril ng religious group leader ni si Apollo Kibuloy noong 1 taon. Naibentaan niya ang mga ito bago pa naglabas ng revocation ng license to own and possess firearms at firearms registration laban kay Kibuloy. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PNP kung iisang tao ang Crescente Canada na nakapagbenta o napagbentahan ng baril ni Kibuloy at ang Crescente Canada na co-accused nito. We are now in the process of ascertaining whether the Crescente Canada na pinagsalinan po ng 6 na baril is the same Crescente Canada na na-issuehan po ng warrant of arrest in relation po doon sa mga isinampang kaso po ng NBI po. So kung siya rin po yun, ay definitely po ay ang ating pong FEO ay magsasagawa po uli at magkukonvene at magdi-deliberate dahil kung kasama po siya doon sa warrant of arrest, kung siya po mismo ito ay definitely po ay mag-i-initiate din po tayo ng revocation po ng kanyang LTAP at firearms registration, including po doon sa mga iba pang baril na nung i-check po ay meron po pong nakalista sa kanya. Hataw Balita ngayon. Bine-verify na ng Philippine National Police o PNP ang mga magagandang lead o impormasyon na kanilang natanggap ukol sa posibleng kinaroroonan ni religious group leader Apollo Kibuloy at ng 5 pang kapwa niya akusado. Hindi na muna nagbigay pa ng ilang detalye si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Pajardo ukol dito para hindi mahadlangan ang pursuit operations. Wanted ang nasabing religious group leader sa mga kasong child at sexual abuse at qualified human trafficking.
May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aabot ng tulong sa mga matinding tinamaan ng El Nino phenomenon sa Zamboanga Peninsula. Nakatanggap ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga benepisyaryo. Nagbigay din ng monetary support ang Pangulo sa Zamboanga City, mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay na may kabuuang halaga na 58 million pesos. Hindi lamang Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga local government unit o LGU sa bansa na maghanda na sa posibleng epekto naman ng tag-ulan dulot ng nalalapit na pag-iral ng La Nina phenomenon. Sa kaniyang pagbisita sa Zamboanga Peninsula kahapon, May 9, binigyang diin ni Pangulong Marcos na posibleng makaranas ang bansa ng matinding pag-ulan gaya ng nangyari ngayong El Nino kung saan matinding init naman ang tiniis ng ating mga kababayan. Dahil dito nanawagan si PBBM sa mga local officials sa bansa na maging handa sa lahat ng oras para maibigay ang pangangailangan ng mga nasasakupan. Hataw Balita ngayon. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas kahapon, May 9, ang 60 Pilipino repatriates mula sa Israel. Ang 21st batch ng mga Pinoy ang itinuturing na pinakamalaking grupo ng Filipino repatriates na nakaalis ng Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers or DMW, may nakalaang financial aid na 125,000 pesos mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga naturang Pinoy repatriates, habang may nakalaan namang training at counseling ang TESDA para sa kanila. Hindi pa tayo mandatory repatriation phase. Ang mahalaga, in this state of war ongoing, the government, based on the directive of the President, is providing this particular service. Bumuti ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2024 kumpara sa huling quarter ng 2023. Sa kabila ito ng nararanasang El Nino phenomenon at geopolitical tension sa West Philippine Sea ng bansa. Our first quarter economic performance is a testament to our people's and industry's resilience. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 5.7% ang gross domestic product o GDP ng bansa mula sa 5.5% GDP noong last quarter ng 2023. Ilan sa mga sektor na malaki ang kontribusyon sa 2024 growth rate ay ang financial at insurance activities, wholesale and retail trade, repair ng motor vehicles at motorcycles at manufacturing sector. Pero kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon ay mababa ito. Hindi pa rin ito naabot ang 6.0% to 7.0% na target range ng Interagency Development Budget Coordination Committee. Kasabay sa paglago ng ekonomiya, lumago naman ang mga sektor agrikultura, forestry, fishing industry at service sa bansa. Kung titingnan ang mga datos, mas malago ang Pilipinas kaysa sa mga bansang China, Indonesia at Malaysia. Tinitingnan na ngayon ng Philippine National Police o PNP
ang posibilidad na China ang nagmay-ari ng na-recover na unidentified flying o floating device sa Makeda Channel sa bayan ng Caramoran, Catanduanes ng isang mangingisda. Nakipag-ugnay na rin ang Caramoran Police Station sa Philippine Coast Guard Maritime Police upang matukoy kung anong uri ang device na na-recover sa kanilang bayan. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Hindi inaalis ng pulisya ang posibilidad na pag-aari ng China ang unidentified floating device na nakuha ng isang mangingisda sa Makeda Channel sa Barangay Dariao, Caramoran, Catanduanes nitong Lunes, May 6. Nakuha itong palutang-lutang sa karagatan ng Barangay Chairman Abraham Sales Zapanta. Kulay asul ang hinihinalang tracking device na may body number na ARG 06000M-08, serial number na 61-5935 at may numerong 617000M na ginawa ng Seabird Scientific sa Bellevue, Washington, USA gamit ang email account na seabird@seabird.com. Natagpuan ang nasabing device ilang araw matapos namataan ang Chinese research vessel sa silangang bahagi ng Viga, Catanduanes. Hindi po natin inaalis yung anggulo na maaaring pag-aari po nila. Kaya nga po nagkaroon kami ng investigasyon sa mga baybayin ng munisipyo ng Caramoran para po malaman kung ito po ba ay pag-aari ng nakaukulang nakikitang vessel ng China doon sa malapit sa Biga. Samantala, hindi pa rin matukoy kung anong uri ng device ang na-recover, kung kaya nakipag-ugnayan na ang Caramoran Municipal Police Station sa Philippine Coast Guard at Maritime Police upang matiyak kung anong klase ng aparato ang nakuha unidentified floating object. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catanduanes Police Provincial Office ang nasabing aparato para sa proper disposition at identification nito sa mga susunod na araw. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Isinagawa na kahapon ang groundbreaking ng kauna-unahang 5,000 capacity multipurpose building sa probinsya ng Camarines Norte. Si Brian Balderaje, humahataw! Hataw Balita Ngayon! Opisyal nang sinimula ng groundbreaking ceremony para sa itatayong 5,000 capacity multipurpose building sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang naturang pasilidad ang magiging kauna-unahan sa probinsya na may mataas na capacity. Ayon kay Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla, sa oras na maitayo ang naturang pasilidad, posibleng makaakit ito ng mga turistang pupunta sa lalawigan dahil sa mga event na maaaring idaos dito gaya ng mga conference activity, sports event at iba pang malalaking pagtitipon. Itong Coliseum na to will serve as our sports tourism. Sa lahat ng mga functions and activities ng atin pong Coliseum, definitely it will create job and business opportunities. Itatayo ang multipurpose building sa 7,740 square meter sa Barangay Mati sa bayan ng Vinsons. Sa loob nito ilalagay ang basketball court at conference hall na fully air-conditioned. Mayroon din health center at mga training center na ilalagay dito. Nagkakahalaga ang naturang proyekto ng nasa 350 million pesos na target matapos sa susunod na taon. So basically, this is a result of active cooperation and coordination between local and national officials, lalong-lalong na we took an active part in the allocation of funding for the infrastructure projects. Samantala, ikinatuwa naman ng mga residente ang pagtatayo ng nasabing pasilidad dahil sa mga trabaho at mga oportunidad na malilikha sa oras na matapos ang proyekto. So sa ngayon po ay nag-hiring agad sila ng mga construction worker, foreman, yung mga skill po regarding sa construction. At pag ito po ay nayari na, so may mga, siyempre po may mga magtitindahan na dyan, magtatayo na ng mga business establishment na kung saan sisigla po ang ekonomiya ng pamahalang barangay. Kapag natapos ang multipurpose building, tatawagin itong Wenceslao Vinsons Coliseum kung saan hango sa pangalan ng kinikilalang bayani na mula sa probinsya ng Camarines Norte. Brian Balderaje, humahataw sa Balita Ngayon.
Naglabas ng pahayag ang Palestinian militant group na Hamas kamakalawa na hindi na ito magpapahinuhod at makikipagkompromiso pa sa Israel pagdating sa negosasyong tigil putukan. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang usapan sa Cairo ng mga delegado mula sa Hamas, Israel, Estados Unidos, Ehipto at Qatar upang maipatigil ang 7 buwan ng opensiba ng Israel kontra Hamas. Subalit noong Martes, May 7, pumasok ang Israeli forces sa Rafah border crossing na siyang naging harang sa daanan ng mahalagang tulong para sa mga biktima ng digmaan at ang tanging labasan ng mga sugatang pasyente sa Gaza. Nagpatuloy naman ang mga tank at aerial strike ng Israeli forces sa Rafah ng sumunod na araw na sumugat sa hindi bababa sa 25 tao. Ayon kay Izzat El-Rashid, miyembro ng Hamas Political Office sa Qatar, hindi na sila lalagpas pa sa ceasefire proposal na tinanggap nila noong Lunes, May 6 na magpapalaya ng ilang bihag nilang Israeli at mga babae at batang Palestinian na bilanggo naman sa Israel. Aniya, hindi seryoso ang Israel na magkaroon ng kasunduan bagkus ay ginagamit lamang ang negosasyon upang salakayin ang Rafah at sakupin ang crossing. Bunsod nito, nagpapaalala ang United Nations, mamamayan ng Gaza at mga humanitarian groups na magdudulot ng humanitarian catastrophe ang patuloy na paglusob ng Israel sa Rafah. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng malawakang investigasyon Ontario Provincial Police hinggil sa child exploitation. Tugon ito ng mga otoridad matapos na maitala ang pagtaas sa bilang ng mga batang biktima. Umabot na sa 34. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Jenny, ano ba ang naging resulta ng isinagawang investigasyon na ito? James, kinasuhan ng 64 na taong sangkot sa child exploitation dito sa probinsya ng Ontario. Tinawag na Project Aquatic ang investigasyon na ito kung saan 27 police forces ang kumilos upang maaresto ang mga sangkot sa possession at distribution ng child sexual abuse materials. Ayon kay Ontario Provincial Police Detective Sergeant Tim Brown, umabot na sa 348 charges ang kanilang isinampa laban sa mga sospek at nakumpiska rin nila ang 607 electronic devices. Dagdag pa ni Brown, mas nahihirapan sila umanong matrace ang totoong identity ng mga biktima dahil sa AI-generated images. At habang tumatagal aniya, ay mas nagiging sophisticated at mahirap matrace ang mga ginagamit ng suspect. Balik sa'yo, James. Jenny, ano ang payo naman ng pulisya upang maiwasan maging biktima ang mga kabataan ng exploitation? James, payo ng pulisya sa mga magulang o guardian ng minor children maging aware sa mga ginagawa ng mga bata habang nasa kanilang pangangalaga. Ilan nila sa mga senyalis na maaari nagiging target na ang mga bata ng child sexual exploitation ay ang meron sila mga bagong gamit o mamahaling gamit na hindi naman nila binili para sa kanila. Paggamit ng mga bata ng sexual languages na hindi nila usually na naririnig, pag-isolate ng sarili nila sa isang lugar sa loob ng bahay, gaya ng kwarto o bathroom. Meron pang ibang mga senyalis na nasa online, no? James, kaya dapat mahigpit na bantayan ng mga bata, lalo na yung mga sariling gadget na at may access sa online. At lalo na ngayon, James, no, lumalaganap na yung online gaming na nagagamit upang mambiktima ng mga kabataan, James. Tama ka dyan, 100% agree. Dapat talaga mabantay ng mga magulang ang kanilang mga anak. Maraming salamat, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, kung saan 14% ng populasyon ay may edad 18 pababa. Hataw Balita ngayon. Ikinababahala naman ngayon ng International Organization for Migration ang pagtaas ng bilang ng African migrants na naging stranded sa Yemen at nakararanas naman ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Bunsod nito, humingi ng
o humingi na sila ng agarang pondo upang maibsan ang nangyayaring krisis na ito. Si Early Briones, humahataw! Hataw Balita ngayon! Ngayong linggo lamang ay nagbigay ng warning ang International Organization for Migration ukol sa humanitarian crisis sa Yemen, kung saan ang bilang ng mga African migrant na stranded sa nasabing bansa at nakararanas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso ay umabot na sa kritikal na antas. Kaya naman humihingi ang IOM ng agarang pagpupondo upang suportahan ang ligtas at voluntaryong pagbabalik ng mga migrante pabalik sa bansang kanilang pinagmulan. Kasunod ito ng ilang naitalang nakamamatay na paglalakbay sa pamamagitan ng bangka ng maraming migrante na nagtatangkang makarating sa Saudi Arabia mula sa Djibouti. Ayon kay Muhammad Al-Selwi, Executive Director ng Yemeni Rights Group ng Motana for Human Rights, itinuturing ng maraming migrante na galing sa Africa ang Yemen bilang isang transit stop lamang patungong Saudi Arabia. Subalit karamihan sa kanila ay hindi na nakakaalis dito at tuluyang nakararanas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso at pagpatay mula sa kamay ng mga naglalabang partidos na naghahati sa Yemen. Dahil sa lumalalang problema sa ekonomiya ng mga bansa sa Africa ay mas dumarami ang migrante at karamihan sa kanila ay mga Ethiopian na nabibiktima ng mga trafficker. Tulad na lamang ni Ayan Ahmed na nakaranas ng iba't ibang uri ng hirap at pang-aabuso sa kanyang kagustuhang makaabot ng Saudi Arabia. Subalit 3 taon na ang nakalilipas ay nasa Yemen pa rin siya, malayo sa kanyang pinapangarap na Saudi Arabia. Habang patuloy na tumataas ang daloy ng migration sa Yemen, tumataas din ang suportang kinakailangan ng iba't ibang organisasyon para sa ligtas at marangal na pagbabalik ng mga migrante sa kani-kanilang pinagmulang bansa at para maibsan ang humanitarian crisis sa Yemen. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Frontal system pa rin na nakakapekto sa bandang extreme northern Luzon, samantala itong easterlies ay patuloy pa rin nakakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung pong frontal system ay inaasahan po natin kikilos pahilaga at maaari pong mayang gabi o bukas ay hindi na ito makakapekto sa ating bansa. At yung mapapansin ang mga kaulapan sa may bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa may bandang east of Mindanao, yan po ay Intertropical Convergence Zone. At hindi pa ito nakakapekto sa ating bansa. Ang araw pong sisikat mamaya pong 5:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:15 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagsimula na ang first Paramotor Air Show na bahagi sa isang buwan na pagdiriwang ng Magayon Festival sa lalawigan ng Albay. Si Jerry Galicia muling humahataw. Hataw Balita ngayon. Inumpisahan na ang kauna-unahang Paramotor Air Show sa loob ng Old Airport sa Legazpi City sa Albay. Bahagi ito ng isang buwan ng pagdiriwang ng Magayon Festival sa probinsya. 2 paramotor lamang sa buong Pilipinas ang may aktibong gumagamit o nagpapalipad nito. Nagkakahalaga na nasa mahigit 2 milyong piso ang kada isang paramotor. Bukod pa ito sa wings o pakpak na nasa 200,000 pesos ang halaga. Maaaring magsakay ng 1 hanggang 2 pasero lamang ang paramotor at kailangan dumaan o sumailalim sa weighing flight ang bawat sakay nito. 10 hanggang 15 minuto ang itinatagal nito sa paglipad at umaabot sa taas na 5,000 hanggang 7,000 feet. Ayon sa mga organizer ng aktibidad, limitado sa 500 feet ang taas ng lipad ng paramotor sa Magayon Festival dahil sa ilang restrictions. Layo ng pagsasagwa ng Paramotor Show na magkaroon ng bagong tourism project ang Albay na tiyak na kagigiliwan ng mga turista. Para naman kay Paramotor Air Show Team Leader Aristotel Mendoza, plano ng grupo na magtayo ng eskwelahan at adventure flight upang magtuloy-tuloy ang tourism activity sa Bicolandia.
Layon din na magsanay doon ng mga local pilot sa ilalim ng itatayong Paramotor School. Tatagal ng 3 araw ang Paramotor Show na nagsimula kahapon at magtatapos hanggang bukas araw ng Sabado, May 11. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Balik naman na sa normal ang operasyon ng mga flights sa Davao International Airport simula kahapon May 9. Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na tinanggal na nila ang notice to airmen dahil tapos na ang runway repair noong May 8. Dahil dito, maaari nang magbalik operasyon ang 6 na apektadong flights sa Davao International Airport. Bagamat may ilang portion pa na kailangan ng minor repairs, itataon na lamang nila ito ng CAAP sa araw na walang nakaschedule na flights. Noong April 7, isinailalim sa 4-hour runway repair ang paliparan mula 12 a.m. at 4 a.m. Ito ay para tanggalin at palitan ang mga 1,200 square meter na damage ng asphalt pavement at repainting ng mga runway marking. Hataw Balita Ngayon. Umaaray na ang ilang magsasaka sa Bukidnon dahil sa nararanasang tagtuyot na dulot ng El Nino phenomenon. Sa kabila nito, umaasa pa rin sila na makakabangon sa kanilang tuyong kabuhayan. Narito pinagsama-samang humahataw na mga balita nina Jenny Obise, Chris Santillan at Sheila May Pedrita. Hataw Balita Ngayon. Inaguri ang food basket ng Northern Mindanao ang Bukidnon dahil ito ang main producer at supplier ng mga gulay at prutas sa rehiyon. Isa ang bayan ng Maramag na kilala sa produksyon ng tubo at iba pang tanim katulad ng saging. Subalit simula nung umigting pa ang matinding init dulot ng El Nino, nagbago ang takbo ng produksyon. Ayon nga kay Nanay Meli, malaking hamon sa mga magsasaka ang matinding init at malaki din ang epekto nito sa produksyon lalo na't wala ng sapat na pinagkukunan ng tubig. Mahal ang inputs, yung inputs, mga fertilizer, mga chemicals to be used sa agriculture diyan sa farm natin. Malaki ang decrease ng production. Sagana rin sa likas na yaman ng Valencia City. Nasa 41 kilometers ang layo nito sa bayan ng Maramag. Tinaguri ang City of Golden Harvest dahil major producer din ito ng bigas sa Mindanao. Ngunit sa tindi ng sikat ng araw ay apektado ang kinang ng sektor ng agrikultura sa lugar. Ang magsasakang si Aling Josephine wala nang hanap buhay sa ngayon dahil nang umigting ang epekto ng El Nino, wala nang nagpapasaka sa mga palayan. Naglalaga na lang sila ng saging upang may makain. Ang epekto sa El Nino malaki kasi itong nakikita natin ngayon sa ating paligid, ang ating mga kayupan, nagkain na lang ng mga tuyo, ng damo. Ang sa kabay naman sa mga naggitik ngayon, ng hirap kasi walang makain ang mga itik ngayon. Sa huling ulat ng Department of Agriculture noong isang linggo, umabot na sa 5.9 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng El Nino phenomenon. Likas na sa mga Pilipino ang pagpapakita ng katatagan sa mga hamong kinakaharap gaya ng nararanasan ngayong tagtuyot. Ayon kay Joel D. Gamboa, ang Head of Crop Services Division ng City Agriculture's Office, maaaring itanim ng mga magsasaka ang mga alternative crops at ang tamang pagsunod ng cropping calendar. Yung kasagaran nga atong pwede itanim, yung beans. Pwede din yung mga squash at sa mga watermelons kasi mga deep-rooted yun. Pagdating ng summer or during drought, matured na ba yung tanim natin? Naabutan naman namin si Nanay Angelina na naglalako ng kanyang panindang banana queue at naglalakad sa ilalim ng matinding init ng araw. Lisod jud kay ron nga kanang El Nino kay
Nahihirapan nga si Nanay Angelina sapagkat matumal ang kanyang benta dahil wala ng trabaho ang mga tao. Isa rin sa kanyang pinoproblema ay ang pagkatuyo ng kanilang poso na pinagkukunan nila ng tubig panlaba. Ayon nga kay Engineer Edgardo S. Blanco, ang Chief ng Engineering Operations Division ng Valencia City Water District, sapat naman ang supply ng tubig bagamat mayroong ilang mga spring sources na bumababa ang level ng tubig at ang iba ay tuyo na. Ang problema lang namin ng impact na ngayon na nangyari sa El Nino is yung sa aming spring sources na bumaba ito na from 100% ay bumaba ito ng 38%. Mayroon isang spring sources namin na wala ng supply, no? At least 0% na. Hindi naman daw dapat mangamba ang mga consumer sapagkat kung magtutuloy-tuloy man ang El Nino, mayroon naman sila mga hakbanging nakahanda upang hindi gaanong maapektuhan ang supply ng tubig. Jenny Obise, Sheila May Pedreta, Chris Santillan, humahataw sa balita ngayon. Nagkaroon ng pag-aawayan Dutch riot police at mga nagpoprotesta sa University of Amsterdam nitong Miyerkules. Naaresto naman ang daan-daang demonstrador sa iba't ibang mga universidad dito sa Amerika dahil sa patuloy na protesta ng mga estudyante laban sa digmaan ng Israel sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon! Nakaupo ang mga nagpoprotesta sa mga makeshift na barikada ng mesa, bato at kahoy at ginamit ang mga fire extinguisher para pigilan ang mga pulis. Nagpapakita ang nasabing pangyayari ng pagtaas ng tensyon sa mga European campus matapos ang mga linggong pagkakagulo sa daan-daang universidad sa US habang hinahanap ng mga estudyante ang isang ceasefire sa digmaan sa Israel-Gaza. Sa George Washington University sa Washington DC naman, ibinaba ng pulis ang mga tolda, gumamit ng pepper spray at pinalayas ang mga demonstrador mula sa campus at sa mga kalsada sa paligid. Sa University of Massachusetts sa Amherst, higit sa 130 na individual ang naaresto at tinanggal ang kampamento matapos sabihin ni Chancellor Javier Reyes na tumawag siya sa pulisya bilang huli na lamang na hakbang. Kinondena ng state chapter ng American Civil Liberties Union ang kilos na ito. Sa New York, daan-daang demonstrador ang naaresto sa Fashion Institute of Technology. Batay sa video na ibinahagi sa social media na nasa The New School sa Manhattan, ilang faculty members ang nagtayo ng bagong kampamento nitong Miyerkules, ilang araw matapos i-clear ng City Police Department ang tent city doon at naaresto ang higit sa 40 na tao. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy naman na tumataas ang bilang ng mga residenteng naapektuhan dulot ng mapaminsalang pagbaha sa syudad ng Rio Grande do Sul sa Brazil. Batay sa ulat, umabot na sa mahigit 100 na individual ang nasawi. Halos 160,000 ang apektado at 128 ang nawawala sa Rio Grande do Sul dulot ng matinding pagbaha. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon! Umabot na sa mahigit 100 ang bilang ng mga namatay mula sa matinding pagbaha sa southern Brazil ayon sa local civil agency habang patuloy na hinahanap ng mga emergency crew ang 12 ng nawawalang tao. Ang malakas na pag-ulan ay nagdulot ng pagbaha sa Rio Grande do Sul na nakaapekto sa halos 400 munisipalidad. Daang-daan ang nasugatan habang nasa 165,000 residente ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan at may 128 individual pa rin ang nawawala. Ayon pa rin sa ulat ng Civil Defense Agency ng bansa. Idineklara ng Natural Disasters Center ng Brazil ang kanimugang rehiyon ng bansa na high risk sa posibleng pagbaha sa mga susunod na pag-ulan. Inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan na magdudulot ng mataas na level ng tubig at saturation ng lupa sa maraming lugar. Sa ngayon, maraming residente ang walang access sa inuming tubig, kuryente at mga serbisyo sa internet.
Samantala, nagbabala naman si State Governor Eduardo Leite na inaasang tataas pa ang bilang ng mga casualties sa Porto Alegre at iba pang mga lugar sa patuloy na rescue operations. Ayon naman sa opisina ng alkalde ng Porto Alegre, 2 lamang sa 6 na water treatment plant ang gumagana, dahilan upang ang mga ospital at mga tirahan ay nilarasyonan lamang ng mga water tanker. Nangako naman si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva na magbibigay ng mga kaukulang tulong sa mga apektadong local government units at financial assistance sa mga residente ng Rio Grande do Sul. Nasa 15,000 sundalo, bombero, pulis at mga volunteers ang nagtulong-tulong sa patuloy na ginagawang pagsagip upang iligtas ang mga na-stranded sa mga residente at sa mga naipit na mga pampublikong transportasyon sa Porto Alegre, kung saan patuloy na tumataas ang tubig na nagpapahirap sa isinasagawang rescue operations. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Magkakaroon ng meet and greet with Ambassador sa Porto, Portugal para sa Filipino community sa lugar. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa Singapore na lumahok sa flagship event na Isang Bangkang Malaya 2024 sa June 30. Itong mahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Porto, Portugal at mga karatig bayan nito na dumalo sa isang meet and greet kasama si Ambassador Paul Raymond Cortez. Gaganapin ito sa May 11 alauna hanggang alas 4 ng hapon sa Cafe Shuta sa Porto. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Portugal sa facebook.com/PHL in Portugal. Available na for release sa mga passport sa Philippine Consulate sa Macau na in-apply bago mag-April 18, 2024. Paalala ng konsulado sa mga magkiklaim ng kanilang mga passport na huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport para sa cancellation. Maaari namang mag-email sa macaupcg.passport@gmail.com kung may mga katanungan hinggil sa availability ng passports. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Salt Stream Malri sa June 1 at June 2, 2024. Gaganapin ito sa Great Lakes Room 4 Hotel and Conference Center, Salt Stream Malri. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport application, consular services, gaya ng civil registry at dual citizenship. Mag-email lamang sa consular@philcongen-toronto.com para sa appointment ng consular services at sa passport.gov.ph naman para sa appointment ng passport applications. Inanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Singapore na lumahok sa isang flagship event na may temang Isang Bangkang Malaya 2024 Sail of History Wave to Victory. Gaganapin ito sa June 30 sa Passion Wave sa Bedos Reservoir. Sa mga interesadong sumali, meron itong race fee na $50. Maaaring mag-register sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Singapore sa facebook.com/PH in Singapore. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. James, pwede bang bumate? Yes na yes! Pwedeng-pwede! Ayun, narito naman ang pagbati ng ating mga kababayan. Pagbati na lang yata natin. Tayo na lang. Pwedeng. Ang mag-shoutout. Oo, shoutout na. Ayan, sinashoutout ko ang aking tita Nene La Pastora na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas, araw ng Sabado, May 11. Magkasunod kami niyan eh. Ayan, tsaka yung mga suki natin sa YouTube, andyan sila Elena Yang, Emma Chikuhara ng Japan, si Louie Lipanyan ng Nagkarlan, Laguna. Okay naman, James at Marie. Yes, shoutout din siyempre kay Kuya Daniel, kay Ate Arlene at sa lahat ng members, Church of God International. God willing, meron na namang gaganaping bautismo dito, kaya good luck at samahan nawa po kay Sisi Ruby Whitlock naman for this coming Saturday, gaganapin sa Virginia Beach. Yan. Ate Marie. Virginia Beach, nakakamiss din ang mga kasama natin dyan. Pero syempre, shoutout muna natin
Ang mga kasama natin dito sa Texas, USA, ang aking mga palagi ng manonood dito sa Austin, Killeen at San Antonio, 3 cities kasi kami dito, amigo. At syempre, ang ating mga kababayan dyan din sa San Pedro, Laguna. Gusto ko rin kausap ko ang aking mami, isa't kalahating oras kami magkausap. At ang aking father na ready nang umuwi dyan sa Pilipinas pero babalik pa rin. At syempre gusto ko rin batiin ang ating mga kasama dito na mga seniors naman sa East Coast ng Amerika. Hello po sa inyo lahat. At kay Sis Araceli Grajeda, ayan, na nandiyan sa Pilipinas. Ayan, di na yata ako marunong magsalita ngayon. At narito naman, may pagbati talaga. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, binabati ko po yung mga kamag-anak ko po dyan sa Pilipinas. Binabati ko po ang aking nanay, si Mama Denden, si Tate Obet. Binabati ko rin po yung mga tita ko po at mga tito, si Tita Ella, si Tita Grace, si Tita Mai, si Tita Tess, si Tito Jojo at si Tito Tani. Binabati ko po kayo, ingat po kayo palagi dyan. Binabati ko rin po yung mga kalokal ko po dyan sa lokal ng Nagtinig. Kamusta po mga kapatid? At yung mga kaibigan ko po dyan sa Taytay, si Jopard, si Jason, si S4, si Romel, si Jackie. Hello mga kaibigan, kamusta na? Long time no see. At lastly po, binabati ko po ang Kuya Daniel. Kaya ingatan nawa po kayo ng Panginoon at ang iyong buong sambahayan. Salamat po. Ayan, at syempre yung mga nandyan po sa MCGI Clinic, kagaya nila Dr. Marita Cruz ng Tooth Fairy Antipolo at Nora Holanda, Marketing BMPI Rian, si sa Corazon pamangkin ni Dr. Nemencio, si Sisa Delia Ombao at mga dentista ng MCGI Clinic ni Kuya sa Marikina Dental Team at si Sis Crisanta Batanes. Siyempre, yung mga taga-subaybay po natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo at ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mga kababayan, patuloy po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong reliyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Roma, Kapitulo 10, talatang 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 10 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, May 10, 2024. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Happy weekend po. At ako naman po, si Marie Peñaranda mula rito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.